Napalaban na naman si Grandmaster Wasiso sa Title Tuesday na kung saan ang ganda ng simula niya. 4 out of 4. Yun nga lang round number 5, natabla siya sa isang Russian Grandmaster na si Andrei Isipenko at ganun din sa round number 6 kay Shimanov. Tapos sa kasamaang palad, nakalaban niya ang number 1 player ng Sweden na si Nils Grandelus, abay natalo siya. Pero round 8 nakabawi agad yan at ngayong round number 9 kalaban niya po si Super Grandmaster Isben Rasmus ng Germany. Anong nangyari? Panoorin niyo po yung aking live streaming guys. Tapos pagkatapos yung panoorin, analyze natin yung laro. Enjoy. Round number 9 kalaban ni Wesley si Isben Rasmus. Tingnan natin kung makabawi si Wesley. Kailangan niya manalo sunod-sunod para po siya ay pumasok sa top 3 man lang, no? 6 out of 8 si Wesley, 3 rounds remaining. Okay? Etong si Isben Rasmus, ito yung nakalaban ni Prin, estudyante ko sa World Cup, tinalo siya. Tabla isang game, talo si Wesley, si Prin isa sa standard. Okay? Kailangan malabas to, ha? Pwede mag-castling muna, pwede mag-D3. Ayan, nagkasing na nga si Wesley and then magdi-D3 siguro o B3. Ayan, D3 ang ginawa. Parang kami nang nasa isip ni Wes eh. Pero yung tinira niya na yan, oh, nag-negative eh. Di lang ganun kaganda. Itong engine na to, kung ano sinasuggest ko, mali sa kanya eh. Chicks ata tong si ano eh, si engine na to eh. Alam niyo naman, lalaki tayo, di siya lagi tama. Husang gala, tayo lagi mali. Umatras. Alright. Napaatras lang yung Yoka Baby. Alam niyo ba tinatras yan? Ang idea niyan gusto mag B6. Anong pinagkaiba nun? Kung may knight dyan. Pag nag B6 ka kasi, may ganun eh. Discovery, hindi mo makain, may kain doon. But because of this knight, hindi niya na magawa yun. Kaya si Wesley, hindi niya na tinalon. O ayan, nag-develop, mag-B6 na po yan. Common na ginagawa yan. Tingnan natin kung gagawin. Pag di mo ginawa yan, mapapaya ako, sir. Gawin mo! Gawin mo eh, no? Pinilit. Itira mo yan! Mapapaya ako. Uy! Tuesday na naman, pinaka-booking coach. Ang sarap naman yan. Amil Ray. Salamat sa napaka-generous na super chat. Tumataginting na 5,000. Buti na lang talaga nagpuyat ako. Salamat ng marami. Pangatlong beses na ata yan, mama. Talaga na-spoiled na ako sa inyo, ha. Ulit-ulitin lang yan, ha. Thank you so much sa napaka-generous sa super chat. Oy! Pinahiya ako ni Isben Rasmus. Ayoko na sa'yo. Sabi ko, magbi-B6 ka eh. Lahat ng sinabi ko, hindi mo sinunod. Pero alam nyo ba, number 1 engine move doon, B6. Salamat po sa napaka-generous sa super chat. Tumalon yung Yoka Baby. Of course, hindi mo pwedeng kainin ito dahil madodouble yung iyong pyesa o mapupork and beans. Kaya nga, tinalon mo muna, may threat ka pang ganun. O baka pwede mo na tingnan sa susunod. Pero tingnan po natin kung anong gagawin dito ng bangkala dahil sabi knight to D5 depensa sa B6, may pressure pa sa bishop, hindi ginawa. Tayo na naman ay pinahiya. Kaya nga sabi dito, kainin mo na yan, Wesley. Number 1 engine move, hindi. Kinain yung libreng pawn na nanahimik sa Gedli. Hindi ko lang alam kung anong mangyayari pagkakain dito. Gaganon ba yan? Tapos may takes doon? Abay, tingnan po natin kung anong mangyayari. Matsalab, madam. Yes. Matsalab. Salamat sa support. Ayun na nga po kinapture. Pero sabi ng engine, this is not good. Kasi may tirada si Wesley, kain lang dun, O tapos kain pa dito. Ayun ginawa ni Wesley. Buti pa si Wesley nakikinig sa akin kahit mali mga suggestion ko eh. O tapos kain sa C5, Wes. Gawin mo na. Huwag mo nang pag-isipan pa. Ha? Huwag kang mag-isip ng ano paman. Pusang pala. Napakanta. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan. Wesley, quality down. Pero 20 naman ang kanyang kalamangan. Tingnan natin kung anong gagawin dito ni Rasmus Isben na hindi maka-tears.
Hindi maka-tears. Tapos sa oras lamang na din si Wesley. This is looking good, mga sir. Alam niyo ba itong si Sven Rasmus? Magkapatid silang Rasmus. Malamang magkapatid eh. May kapatid yan. Pareho silang Sven. Oh, pareho silang Grandmaster. 2600 rating nila pareho. Kina-upsure na nga po. Kina-upsure naman dun. Naku, lamang na daw, sir. Kasi yung Bishop, wala namang gagawin yan eh. Yung Tore, nakabinbin din dun eh. So, ibig sabihin, malamang sa alamang, lalamang ng material. Ito pong si Wesley. Kahit Bishop Ticks na nga lang eh. So, this is 2 points up, malinis. Walang kapalit na anuman. Ang pinag-iisipan siguro ni Wesley, perin tumalon dun eh. Pero kung ako, kakainin ko na lang yun. Pero sabi ng engine, Bishop B7 na tinira ni Wesley. Abay, napakagaling na bata rin. Abay, nakita mo pa yun. Nakits mo pa yun. Oh, sumok pa doon. Oh, anong gagawin? Kainin mo na. Kainin. Lamang sa oras si Wesley, kailangan mag-isip ng konti. Coach, pa-shoutout sa asawa ko, birthday niya po, si Rosalyn. Sabi ni Jason. Oh, kinapture knight to c6, threatening to capture the e7. Quality up si Wesley. Of course, in exchange yan. May mga problema lang ng konti si Wesley, yung mga tiradang ganon. Sa kagandahang palad, hindi kasama ang palad eh. May capture na ganon, mapopork yung bishop po, mapopork yung beans. Kaya tingnan natin kung anong gagawin. Kasi pag tira dito, may threat po na dalawa, mati yun ha. Salamat ulit kay Ma'am Emily Ray. Salamat ulit. Napaka-generous na super chat. At ayun na nga po, umatras lang, hinahataw lang yung bishop, walang mapuntaan. Talagang mapapalit na yan. Yes, malinis na. Malinis na 20 na ang kalamangan ni Grandmaster Wesley. So dito, hindi ka nakakabahan masyado kasi nga lamang din sa oras, tapos walang compensation. O, saan ka pa? O, diba? Winning na. Baka matras yan, para ganun. Hindi. Tinulak para makain yon, pero syempre hindi mo naman papayagang makain niya yon. Queen to B7, parang engine ka naman, sir. Masyado mong ginagalingan. Wesley, ano bang threat niyan? Kakain siguro yan dito. Hindi pwede. Kasi may kain dito eh. O hindi nga pwede. Pwede na. Kain dito, kain dun. Hindi. May check dito eh. Ganun, mati pa siya eh. Buti na lang, hindi nakikita ni Wesley mga nakikita ko mali. Kundi yari. Oy, napilitan. Kain kasi gaganito eh. Baka mag-sacrifice ng rain ha. Alright. Kain na, Wes. Kainin. Tapos tulak. 2 points up eh. Tapos meron ka pa dito. Wow! Gumanon lang. Teka lang. Bakit hindi gusto ng engine yan? Kasi pagka knight takes re-3, queen takes dito, buti hindi kinain, no? Buti kinabahan ako dun, ha? Pusang gano'n. Muntik pa. Bishop to c7, napakaganda para hindi ma-capture to, guys. Hindi pwede ito dahil may ganon, kaya hindi niya mapindin. Tatakbo ka somewhere over the rainbow, and then madidepensahan mo na to. Rook e1, f3, hindi ko alam, pero rook e1 ang ginawang pandepensa ni Wesley. Hindi pa rin po makapin kasi may check na ganon. Gumanong-ganon na lang. Nang ganon na lang. Nanggagano na sila. Bishop umatras, babalik dito, depensa din dito. Tumulak para matakit, i-stop mo na ang kanyang pangarap sa buhay. I-stop mo na yung pangarap niya sa buhay. No? Pwede ba i-4 na? Tapos ganun. Tapos pag-resignin mo na siya, baka maisipan niya. Baka maisipan niya mag-resign. Hindi naman masama yun. Ganda nito. Kasi ito sunod eh. Wow. Ayun na. Mapipilita ka ba ganun? Baka pwedeng sundutin ng ganun. Hindi, ini-5 agad-agad. Ba't di ko ba yun nakita? Yan pala pinakasimple. Hindi pa rin nag-resign. Talagang kanyang kinakapalan. Joke. Kinakapalan. Ayaw pa mag-resign. Dami ng pun na lamang eh. Hindi, kasi akala niya pwede niyang tikman pero hindi mangyayari yun. Kasi pag iyong tinikman may check bagsak. Diba? Bigla ako nabuhayin ng dugo. Pag may nagsansay ng 5,000, di ka 5,000. Mabubuhay talaga dugo mo eh. Kanina masama pakiramdam ko pero ngayon parang okay na ako ulit eh. Kahit another 2 hours pa eh. Kaso 2 rounds na lang eh. Pusang gala. Alam niyo bang madaling araw na yon? 2:00 ng madaling araw sa Pilipinas pero yung dugo ko buhay na buhay. Una inaantok yun actually. Kaso may nag-send ng 5,000 talagang gaganahan. Di ba? Anyway, analyze po natin yung mga importanteng bagay na nangyari. So, knight f3 po ang tinira ni Wesley. Sinagot po yan ng d5, g3, g6. Sabay sinipor lang. Ito po yung King's Indian attack, double fianchetto variation. Kadalasan kasi gumaganon yan. Ayan naka-fianchetto, double fianchetto. So, ang ginawa, kinapture.
kinain. E di tiniraan ka ng knight a3 para bawiin, nag c5 naman sa tinix, tapos nag knight to c6, tiniraan ng bishop g2, nag bishop to g7, tapos nag castling. Yan po yung nangyari sa opening, equal daw eh. So pagka-castling, nag-knight lang po sa f6 na sinagot po ng d3 para makalabas yung bishop sa c1 na tinirahan ng knight d5. Ayan, very interesting yung knight to d5, no? Alam niyo ba pagka knight d5 ang engine pinapatira, bishop to d2. Yan ang pinapatira. Ngayon, nakakapagtaka lang yung bishop to dito kasi pag nag-bishop to dito ka, baka mag-b5 po eh. Tapos saan to pupunta? Let's say mag-knight to e3 ka, libre yun. Pero okay lang yun. Kasi pag kinapture po ito, wala dahil may knight takes d5, capture ka dito, tapos tirahan ka ng umatikabong rook lang sa b1. Pag umatras ka, losing ka agad dahil eto po, masyakit yan, may tama. May tama, sir, may tama. Yun ang mangyayari. Okay, lagi pong may ganung idea ang white sa ganyang klaseng posisyon. Kaya ang ginawa po niyan, pagka knight to e3, umatras eh. Para saan yung knight c7, ba't umatras? Pagkatira po ni Wesley ng rook b1, tumira po ng castling, nag-bishop to d2, tamang develop lang. Kaya po nag-rook b1 para depensahan yun. No? Ngayon dito, ang number 1 engine move, pinagyayabang ko pa, b6. No? Nagpipiling marunong ako eh. Ang idea po kasi ng b6, ganito yan eh. Usually nga ang problema po knight e5, pero sa pagkakataong ito, dahil may depensa dito, hindi nauubra yan. Ayun po, 2 pieces for a rook winning yan sa black. Kaya b6 po ang kadalasang ginagawa. Pero yung kalaban ni Wesley, may galit po ata sa akin, gusto akong pahiya, ayaw niya magmukha ako magaling, nag-a5. Nag-a5. Wesley na naman nag-bishop c3 para po hamunin. Ito pong kanyang bishop na tinirahan ng knight d4. Ayaw ipalit, no? Coach, bakit hindi mo nila ipalit yan? Eh, mawawala yung bishop mo. O, pag kinapture mo na nito, takes na ganyan, ayan, tatamaan ka. Kaya, tumalon na lang muna yung kabayo. Ayan, pwede nang tikman na sinagot ng bishop to e6. Yun, medyo mali na daw po yan. Ang tamang tira daw po is knight to d5. I-prevent mo yung knight doon. No? At hindi lang yon, kailangan mong depensahan yung a5. Ang tinira po kasi is knight dito. Na Wesley so, sumakmal agad ng pawn. Grabe. No? Actually, hindi number 1 move yung sakmal ng pawn. Ang number 1 move daw po is knight takes d4. O, knight takes d4. Siguro pag knight takes d4, sasakmal ng pawn. Hindi ko po sigurado. Pero yan po yung pinapatira. Kaso, kinapture ni Wesley na kung saan hindi daw ganun kaganda. Pero ang hirap makita ng tamang tira. Kasi ang tamang tira, hirap intindihin ito. Ayan lang. Oh. Diba? Yan daw ang tamang tira. Bakit? Depensa. Eh ano ngayon? Eh di ba naglamang ako ng pawn? Eh di tulak lang tayo dito. O sa kakakainin to. Yun po yung pinaka-threat niya eh. Sira pawn structure mo. Di ba? Sira pawn structure mo eh. Yan ang mangyayari. So hindi daw po maganda. Kaya balik po tayo doon. Ang tamang tira nga bishop d5 na kung saan hindi ginawa, ang tinira niya is bishop takes a7. At mali pala yan dahil nga nakita ni Wesley so yung best move, capture. O, pagka-capture, takbo yung reyna, tapos capture lang. Ayun. So, ang kagandahan pala ng takes dito, nawala ng depensa to guys eh. No? Ngayon, pag ikaw eh, wala depensa, de capture tayo with a check, bishop takes eh. So, kahit po kainin mo ito ngayon, o, sabihin mo na, oops, naka-capture tayo doon, Tori yun, wala. Kahit nga simplihan ka lang, eh, kahit kainin muna to, takes, and then bishop takes a8. O, pag binawi mo yan, di ba? Binawi mo, capture sa b1. 'Di ba? Pag naman binawi mo ng knight thinking nakahang pa ito, o 'di ba? B4 lang. Kasi ito po walang mapuntahan. Mahirap makita 'to eh, pero walang mapuntahan. Check kasi oh. 'Di ba? 'Yun ang mangyayari. Anyway, ang ginawa nag-bishop to B1. Na kung saan Wesley, tikman na natin 'to. Ano bang nangyayari? Nakahang yung tore. Nakahang yung bishop. So, pag niligtas mo yung bishop na ginawa, kainin natin yung tore, pero sabi ni Wesley, wag muna. Pahinugin natin ng konti. Number 1 engine move yan. Pag pumunta po kasi yan dito, miwas dito, ayun, no? Kaya dapat lumabas ka na ng gusto. Yun na nga yung ginawa. Lumabas ng gusto, kaso, kinapture lang takes and then knight to c6 with the threat sa e7 na kailangan depensahan. Sinabi ko nga, no, hindi to pwede. Mukhang magandang tira. Kaso, may kain. Kaya dumipensa, pagka-depensa, yung pala idea, knight to b4, walang mapuntahan yung bishop na napilitang ipalit. At pagkapalit ng piyesa, this is definitely better for Grandmaster Wesley. So, 2 pawns up eh.
Oh, may konting atake ng Reyna pero hindi kayang depensahan yan. So, ang ginawa ni Wesley is nag-queen to b3 hitting the knight na kung saan nag-e6 lang ayaw ipalit kung magkukunik kay malinis 2 pawn. So, ang e6 po, target ito. Kaya tumira si Wesley lang queen to b7. Number 1 engine move yan. Oh, pagka ganun, no? Tapos ayun. E then nakatalon. Ang threat niya, check dito. Mapapalit. Lakas ng bishop. May pass pawn, winning. Ang ginawa po niyan, dumipensa na kung saan ang simpleng tira, kainin mo na. Winning na eh. Pero Wesley So, tumira po ng hindi ganun kaganda daw. Nag-knight to e5. Well, unang tingin mukhang maganda dahil may capture dito. Mapipilita kang i-takes pero hindi pala yun ang nangyayari. According sa engine, nako, medyo mawawala yung malaking kalamangan ni Wesley. Capture daw dito eh. Kasi pwede mo daw itong ipakain pagka king move mo, nakahang ito sir. Oh, paano mo didepensahan? 'Di ba? Paano mo 'to didepensahan? Pag kinapture mo 'to libre. Oh. 'Di ba? Ito threat niya pa. Grabe. Kaya mapipilitan ka daw diyan, ibigay yan eh, tapos capture dito. Oh. Lamang daw ang puti dahil sa dami ng pawn pero hindi na ganoon kadali kasi kahit papaano one piece up pa rin siya. Anyway, lamang pa rin. Ang ginawa po ng kalaban, hindi naman nakita yon, kinapture. At eto madali. Madali na to. Oh, ganda ng depensa, only move. Oh. Kasi po, ang threat po nun ito, saka to, pag bumagsak yung pawn, baka bumagsak iba yung iba din kasi ma-isolate eh. So, eto, ang ganda, hindi mo naman kasi mapin kasi may check. Kaya nga po, bishop move na lang doon and then dumipensa na. Pagka depensa, nag-queen lang doon, umatras yung bishop, lilipat sa magandang square. Eto po kasi idea niya eh. Pinabend din yung pasok, tumira po ng pawn doon, sinipa lang. Pagkasipa, pumunta doon, inatake yung Yoka baby. Na kung saan napaatras, nag-iisang square. Tapos, inatake yung tore. Bakit po inatake yung tore? Para pag gumalaw, sundot sa Reyna, hindi na madepensahan yung Yoka baby niya. Tumira na lang po ng queen to f3, kinapture yung kabayo, thinking na may capture pa dito, pero hindi niya na ginawa, nag-resign. Kasi nga, pag kinapture niya yan, check, angat, ayun, isang tore ang kalamangan, goodbye. Yun ang nangyari kay Grandmaster Wesley So sa round number 9. So, 9 out of 7. Ngayon, round 10. Aba, anong nangyari kay round number 10? Kalaban po ni Grandmaster Wesley So, si Edgar Mamedo, boom! Nanalo na naman. Actually, ang ganda ng laban eh. Sacrifice siya 2 pawn, pero ang gulo, ginawa niya ng paraan para makagawa ng kalokohan kasi medyo equal. Yun, ending panalo. Ngayon, last round, pag nanalo si Wesley is either second place or third place. Kalaban niya po, walang iba, kundi si Alexander Injik, isa po sa leader ng torneo. Itim na naman si Wesley So. Anong nangyari? Nauwi po sa tabla. Yun lang. Nauwi sa tabla eh. Hindi na ipanalo ni Wesley at dahil po sa tabla na yan, ang naging ending, eto po ang standing. Ayan, nag-champion si Nihal Sarin pagkatapos na pong talunin last round. Yung tumalo kay Wesley na si Nils Grandelius. Nag-iisang talo ni Wesley ngayong gabi. Oh, champion siya 10 out of 9, 10 out of 11, 10 out of 9. Ayan, at second si Injik yung kalaban ni Wesley. Kaya kung tinalo ni Wesley So yun, second si Wesley. Taas ng tiebreak ni Wesley. Kung tinalo niyan, ngayon sa sobrang taas nga ng tiebreak niya, number 1 siya sa 8.5. Oh. Ayan, sumusunod sa kanya si Hikaru. Si Nima na una ng konti. Oh, ayan, ang dami malakas na kasali kagabi. Wala lang, ito pong si Magnus. Pero halos kasali po yung karamihan ng mga player dyan. Yan po ang nangyari kagabi sa Title Tuesday. Abangan nyo po yung mga susunod na laban. Salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa nag-send ng mga generous na super chat. Amen Ray, salamat po sa 5K tumataginting. Abangan nyo po yung ating Biyaherong Chess app. So, na-approve na po kami sa Google. Beta testing na. And then, sabi, para 5 to 7 days. Pag na-approve, let's go. Pa-public na yan. And then, after that, iOS ang titirahin namin para sa mga Apple user. Abangan nyo po. Sana po masuportahan nyo kasi kailangan talaga ng suporta doon eh para ma-maintain namin dahil may gastos just to maintain every month. Anyway, salamat po muli. Ito ang inyong Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share. By the way, mamaya pala play-in ulit. Baka mag-live tayo madaling araw. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Salamat sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.